Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong tanghali na lang Miyerkules mga lods, no? So kagabi mga idol, medyo tanghali ay baga madaling araw na na-upload yung video ko, pero maaga yun mga alas 10 dapat yun. Kaya lang si YouTube ang tagal i-upload, nakakainis, di ko alam kung sa internet yun o ano, basta ang tagal niya, alauna na siya na-upload, taragis yan. So ayan, mag-update tayo ngayon mga lods, no? So grabe mga balita natin ngayon. At syempre alam nyo na, bago ang lahat mga lods, sana palike ng video natin sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update. Hindi pa uhuli sa balita mga lodi, subscribe na kayo sa ating channel. So in chart natin, balik tayo ng 2.26 mga idol, no? Nag 2.24 na tayo. Ay 2.42 pala, sorry. So bumaba tayo ng di ba sabi ko sa inyo mga lods, sabi ko 2.5, di ba? Sana yung 2.5 dito? Ayan, dito di ba? Sasapulin niya yung 2.5 bago siya makarecover ulit. So ayan, hindi tayo baka ganun yung mangyari, I don't know syempre hindi pa tapos pag gumanon yan, umangat na yan from there, ibig sabihin tama yung ating hula lysis. Pero kung bababa pa siya, maglalaro siya dito, medyo basta hindi naabutin tong ating lock profit goods na yan. Mga lods, no? So grabe. Punta tayo dito sa ating crypto bubble, no? Hours natin, syempre alam niyo na dahil medyo nagda-downtrend ng konti. Consolidation yan, siguro may mga nagbebenta, no? Mayroong mga nagte-take profit, which is okay lang yan at normal po yan sa crypto. No, ganyan din sa day natin. Sa week natin, ganoon pa rin naman yan, green, no? Baka mamayang hapon o mamayang gabi, balik na to sa green, no? Sana ganun, mga idol, no? So, grabe. Siya nga pala, yung mga nag-message, no? Yung mga hindi pa nabibigyan ng 500 ni Boy WhatsApp, na nag-message, mag-message kayo dyan sa may description sa baba ng video natin, yung pinakababa, yung Facebook. Doon kayo mag-message ng number nyo, screenshot niyo yung inyong channel, no? Parang ganito. Para malaman na kayo talaga. Ay, mali. Para malaman na kayo talaga yung parang saan ba 'yun? Sa video ko. Kaya hindi kasi ginagawa nila boss 'yon sa Facebook kasi nga baka may magpanggap. So ang gagawin nyo, para kunyari ito si Edwin. Ayan, ito si Edwin, no? I-screenshot nyo to, ayan yung more, ayan. Diyan, ayan yung screenshot nyo. Para malaman na kayo talaga yun, no? Ayun na. At alam ko si Per Babies nag-message na kaninang umaga, kaya lang nabasa namin, nakapasok na si boss. So sinabi ko sa kanya, baka mamaya mga alas 3 kasi break time na alas 3 Alas 3 onwards, baka ganun siya mag-send sa iyo ng 500 idol, no? Nabasa niya na Kaya lang nakapasok siya. Sa school na siya ngayon. So ayan, mag-news na tayo mga idol. Ito mga lodi, bago tayo sa crypto Ito kumbaga nag-aani yung mga kinakatakutan natin mga lods Sabi dito ng China sa sa United States, if you want war, you will get war. Grabe, no? If you want to destroy China, you will be destroyed. Sabi, China will not fire the first shot. Na kumbaga, mauna kang sumuntok, parang ganun. Bakit ikaw mauna? Para pag nagkaroon ng abirya, ikaw na una. But China will not allow you to fire the second shot. Ano ibig sabihin nun, mga idol? No? Hindi kami mauna, pero hindi kami papayag na makakadalawa ka sa amin, parang ganun. 'Di ba? Una ka. Paggalaw mo, hindi ka na makagalaw ng pangalawa. Parang ganun yung gusto sabihin ng China, no? Grabe, ang tapang nila. Mga lods, alam nyo, hindi lang masyadong binabalita sa mainstream, pero medyo nagkakaroon ng sigalot na ngayon, mga lods. Kung titignan nyo sa mga dagat-dagat natin, sabi nga dito, Russia, breaking. The US attack a Russian ship. Ayan, di ba? Tapos, sa kabilang ibahin ng dagat, 16 oil tankers from BRICS. Alam niyo yung BRICS, di ba? Yung samahan ng BRICS.
Na Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Ayan yun. Kasama ata dyan yung Venezuela, I don't know. So sabi dito, 16 oil tankers from BRICS nations including Brazil, Russia, China, India along with Mexico and other countries are bypassing the US block to load Venezuelan oil according to Reuters, no? So kumukuha na sila ng mga langis. Kinukuha nila yung langis ng Venezuela, mga idol. Eto, kinukuha nila, nag-uunahan na. Kung ano yung naiwan ni Maduro, nagdadambulan na sila ron, mga lodi. Could this trigger a new military standoff in the region? The next move could reshape global power dynamics. Nako, eto, pag may isa lang nakanti dyan, mga lodi, o nagkaroon lang ng triggered, no? O inatake niyo yung ganito, inatake niyo yung ganyan namin, ha? Ito na, humanda na kayo. Ganun na yan. Nasa mga taong nandyan, nakasalalay ang ang kinabukasan ng mundo. Imagine kung igo-igo lang, no? Yung kumbaga angasan lang, ay, natake tayo. Takay natin yan. Tapos biglang nagkagulo yung mundo, nagunaw yung mundo, tapos buhay ka pa. Ikaw yung nagsimula. Takay na, kung di ko lang sana niyabangan yun, no? Buhay pa sana yung mundo. Ganun yung mangyayari. Putaragis kayo, kaya kailangan relax lang kayo dyan, mga idol, no? Sayang yung bull market kung magkakagulo sa mundo. Hindi man lang sa tagal nang inintay natin sa bull market, nung nag-bull market na, saka pa nagkagulo yung mundo. Anak ng kamote naman yan, no? Di ba? O, ayan. So, ayan yung global news natin, ha? So, punta na tayo sa crypto. Wala. Bitpinas tayo, mga idol. Yung gold, umataw ulit, kagabi, ngayon na madaling araw. Gold is about to test its all-time high as it returns above 4,500 amid continued global uncertainty. Mga idol, no? So, nag-drop na siya pero ngayon naka-recover ulit. No, eto. Meme coins versus AI coins. Who led the mark sa 2025 to? Pero ako hindi. Tatanungin ko kayo. Kung kayo ang papipiliin, mga idol, ngayong 2026, what will you buy? No, kung magsasama kayo sa portfolio nyo, mas gusto nyo ba yung meme coins? No, na high risk, high reward, kasi talagang yung meme coins pumapump yan ng solid, biglang babags. Kumbaga kasi kapag nag-meme coins ka, dapat alam mo kung saan ka mag-take profit at alam mo kung saan ka naaalis. Ganon. Hindi mo pwedeng mahalin yung meme coins, mga lodi, dahil pag minahal mo yan, talaga maghihintay ka ng sobrang tagal at di mo alam kung makakabalik pa yan o hindi. Ayun yung meme coin. AI coins, mga lodi, for me, dahil nga nagiging advanced na yung technology natin ngayon, hindi malayo na magkaroon ng mga AI coins na talagang magkaroon ng utility, mga idol, no? So kung kayo ang papipiliin, no, ano ba yung gusto nyo? Pero yung AI coins, sa tingin ko, hindi yan yung katulad ng meme coins na talagang lilipad ng sobra, ganun. Kumbaga, lilipad din yan, pero hindi katulad nung sa meme coins na talagang pwede kang gawing milyonaryo in a day lang, in a one night, di ba? So, anong nyo dyan? Anong take nyo dyan, mga lodi? Ngayong 2026, kasi sinabi niya 2025, Pero sa tingin ko, maraming meme coins ang mawawala sa sa 2026 pag napasa na yung batas, mga lodi, di ba? Tapos eto, mga lodi, no, parang ito gusto ko lang sabihin na yung Binance meron na silang 1 in every 27 people is now users, Binance users. So napakadami na nito, mga lodi, kasi global to Binance shared exchange now has 300 million users worldwide. Kaya nga pag ang Binance is bumigay o ang Binance ang nawala, mga lodi, o nagkaroon ng parang nangyari sa FTX, wala na magki-crypto. Lahat na magki-crypto man, pero cold wallet talaga usually ang gagamitin nila, mga lodi, no? At mga piling-pili na lang ng mga crypto exchange dahil lahat na yan magkakaroon ng fear na, no? Yung ganun yung mangyayari. So ayan yung ating balita sa Bitpinas, mga idol, no? Tayo sa ibang news. Ano yan? This isn't meme coin. Grabe yung Venezuela, no? Imagine, nung nahuli si Nicolas Maduro, tumaas yung kanilang stock, no, sa stock exchange, no? It's the Venezuelan stock exchange.
and it's up 74% since the US captured their president. Ang wait, no, Caracas. Caracas mo kalala ko na yung mga Caracas mo, ganyan. Caracas Stock Exchange, mga idol, no? Na parang natuwa talaga sila, no, nung nawala si Maduro, mga idol, no? O, ayan. Ito tayo dito. Nako, eto na. Good afternoon. In an interview with Breitbart News, Senator Tim Scott, chairman of the Senate Banking Committee, announced that the committee will be holding a market structure markup on Thursday, January 15. Below are key quotes from Chairman Scott Bessent. Si Scott yan. Interview. I think it's important for us to get on the record and vote. So next Thursday we'll have a vote on market structure. We have worked tirelessly for the last 6+ months, making sure that we had multiple drafts available to every member of the committee. So malapit na, mga lodi, no? January 15. Nako, anong araw to? Nako, birthday pa ni Bantot to, Birthday ng GT namin to, mga lodi. Mag-aaroon ng pagkilos. Pero syempre, ano ito? Baka madaling umaga na to sa atin. Kumbaga, may hangover na ako niyan pag natapos yung butuhan, mga lodi, no? Ito yan, no? Senator John Kennedy, follow-up news to, says the crypto market structure bill o yung Clarity Act legislation markup will happen next week. This is the first step before the bill is headed to full house vote January 15. Grabe to, mga ito yung pinakahintay natin, next week. Buhay pa kaya yung trade natin na next week, no? Tinamaan na kaya o hindi pa tinamaan ng ating actually gusto ko nang tamaan to, sa totoo lang. Para mag-aabang na lang tayo, no? Kasi hindi, yaman na nga. Okay na to, mga loads, no? It's either lagyan ko ng stop loss to o hindi. Pero wag, bumabalik na naman ako sa dating ako, Dapat mayroong stop loss yan. Ay, stop loss tuloy. Lock profit yan, idol, no? Ayan. Okay na yan, dyan na. Kasi 20,000 naman to, Diba? 20,000 pesos, Nasa magkano na ba ngayon? 31,000 pesos. O mawawalan tayo ng 11,000 pesos if ever na tamaan. Pero kung hindi naman siya tamaan at umangat siya, magkakaroon tayo ng mas plus pa, no? Hindi lang, mawawalan tayo ng 11,000 pesos. Pero kapag hindi siya tinamaan at umangat siya, madadagdagan na tayo ng 11,000 pesos, mas madadagdagan pa yun kapag lumipad siya. O, ganun yun. So, dyan lang siya. Ilang percent na ba yung binaba niya? Imagine from this, bumaba na siya ng 9%. Bumaba siya ng 9%, mga idol, no? From top this sa 2.42. Bumaba siya ng 9%. Kasi, kung titignan niyo dito sa pinag-angatan niya, kung subukan niyo siya, ang inangat niyan is 33%. So, bumaba siya ng 9%, from 33% up, sapat na siguro yun, no? Para mag-ipon ng pundasyon ulit, para mag-leg up ulit. Di ba? 9%, pwede na yun. Ayan. Tapos, ito. Gusto kong basahin sa inyo to kasi napaka-importante nito. At napaka-legit nito for me, no? Baka tama siya. Baka lang naman, no? A billionaire market inside just confirm what most people still don't see. This is not the pump phase yet, no? Hindi pa raw ito yung pump, mga idol. Kumbaga, wala pa to. This is the accumulation phase pa lang. Nag-accumulate pa lang tayo dito, wala pa yung lipad. Sabi niya, hindi ako. BlackRock, Tesla, Apple, Nvidia, all positioning quietly. No noise, no headlines, just size, no? Kumbaga, hindi sila nagpapahalata. Ano lang sila? Tahimik na nag-accumulate lang at the background. Di ba? Kaya siguro nagkakaroon tayo ng konting uptrend, nararamdaman ng konti. Pero kung tutusin, dapat hindi nga yun maramdaman, Kasi nga, OTC naman bumibili itong mga to. Di ba? Over the counter naman to bumibili. Sila, hindi naman sa crypto exchange, diba? Tapos, they're preparing for a once-in-a-century financial reset. Grabe. Kasama ba tayo dun? Bitcoin is not an asset anymore. It's a monetary exit. The fiat system is cracking in real time. The dollar era is losing control.
In 2026, you'll see what was only whispered before. Strategic reserves, corporate treasury shift, sovereign money flows. Trillions don't enter loudly, they enter early. Nandito pa lang tayo sa accumulation daw nun. Ngayon pa lang sila nag-enter. Once the switch flips, there is no pause button, mga lods, no? So, once na lumipad niyan, wala nang hintuan niyan para pasakayin ka. Kunyari, pag umalis na yan, kumbaga, umandar na yung trend, hindi ka na makakasakay, mga lods, no? Delikado nang sumabit dyan dahil baka mamatay ka lang. Kinong literal, no? Pag lumandar na yung trend, mahirap na sumabay dyan. Bitcoin 400k, sabi dito. Altcoins, life-changing multiples. So, di ba? May altcoins ba kayo dyan? This is not a cycle. This is a transition. The final phase is not coming. It's already underway. Kumbaga, it's not a matter of if. It's not a matter of if. It's a matter of time. Parang gano'n na yun. At malapit na yung time na yun. Most people realize it only after the price tells them. So, yung iba daw, malalaman lang na ganun pala yon kapag lumilipad na nakikita na nila at di sila kasama sa field trip. Enchanted. sorry. Ayun. Dati kasi, yung mama ko kasi, si Ermat ko, siya, daycare teacher. So, nung mga bata kami, pag may field trip sila, lagi kami sabit. So, Enchanted. Enchanted. Basta kung saan-saan. Kaya marami ako napuntahan dati yung bata ko Gardenia. Ganun yung mga dyan Yung mga field trip Gardenia. Tapos yung ano bang yun? Basta nakalimutan ko na Yan, sa Enchanted. Inaaral ko pa nga yung mga tricks dun pag alam kong may field trip na Enchanted, aaralin ko yung mga tricks doon sa perya nila para makuha ko ng mga stop toy, di ba? Yung tinatayo na bote, tinraining ko yun, Nag-training ako nun, Inino ko yun, Tawag dito, ginaya ko yung style ng, kumbaga nag-ano ako ng kahoy, bote, ganun. Tinraining ko yung sarili ko doon. Kaya pagdating doon, lagi ko natatayo yung bote hanggang bawal na ako maglaro. Wag ka na raw, sir. Kumbaga nakakuha ka na dun sa kabila gaganon din ako dun. Pati yung tinatatakpan mo yung bilog, maglalapag ka ng mga bilog din na parang pitsa. Tatakpan mo yung bilog, kailangan walang lilitaw. Pinraining ko din yun Ba't ba ako napunta dun? Yan. So, grabe to mga idol, no? Imagine, nag-uumpisa pa lang tayo. Diba? Sabi niya nga rito, 400k yung Bitcoin Tapos yung life-changing na yung altcoins Diba? Sabi dito, effing bullish. Fed Governor Milan just announced rates to be cut by over 100 basis points mga lodi ngayon 2026. Alam nyo, di ba pag nagka-cut ng rate, di ba, 25 basis points. Ngayon, itong 100 basis points, isang buong numero to, isang buong points to. Kung ang inflation ngayon is nasa 4 something, biglang magiging 3 na lang 'yon. So ganoon siya kalaki. If ever, di ba? So, bullish na bullish. Kaya sinama ko to kasi pati si Cointelegraph tsaka si Coin Bureau, pati si X-Finance Bull nakapa-comment dito. 100 basis points rate cut 2026. Imagine, sabi, well, that's quite bullish. 100 basis points cuts, risk on fuel. This is how bull narrative turn real. Ayan mga lodi. Si Governor Miran, yung nagsabi niya mga idol, imagine, no? Pag nangyari yun, nako, ang laking pump siguro nun mga lodi sa chart. If ever lang na i-announce na gano'n sang 100. Kaya lang malamang hindi si Jerome Powell mag-a-announce nun. Yung bagong Fed chairman na pag tinanggal na si Jerome. Di ba? So ito si Charles Hoskinson, mga lodi, good news to sa mga Cardano community. Ay, hindi pala to. Ito muna, ayan. Ito muna. Breaking news, ayan. Grayscale Cardano Spot ETF approval expected in early 2026. Grayscale Cardano Spot ETF, yung GAD o yung GADA, kasi nga Grayscale tas ADA, was officially registered as a Delaware statutory trust in August.
marking a key procedural milestone. The SEC approval deadline, originally extended to October, was further delayed due to U.S. government shutdown and ongoing regulatory uncertainty. According to the current expectations, approval is now anticipated in early 2026. Are you ready for it, mga idol? So good news to sa Cardano, mga lods, dahil magkakaroon na sila ng yung Grayscale nag-apply ng spot ETF, mga idol. Alam niyo naman yung epekto ng ETF sa mga coins, di ba? And then the same person, Charles Hoskinson, mga idol, no? Ba't ganito yung salita? Baguhin natin. Ayan. XRP is catch-up mode, sabi. Charles Hoskinson, founder of Cardano, says the XRP rally is not short-term speculation. It reflects a return to its historical value. The strong community, growing ETF demands, and increasing US in DeFi show the upward potential is far from exhausted, mga lord. So in-expect ni Charles na na hindi pa tapos ang XRP. Malayo pa, no? Mag-uumpisa pa lang. XRP continues to catch up to Bitcoin and Ethereum, a clear sign of the next bull phase, mga lodi. Grabe. Hindi normal na tao nagsabi niyan, ha? Si Charles Hoskinson yan, mga lodi, may sariling coins din yan. Pero yung pagiging bullish niya sa XRP, hindi matago-tago. Ganun, di ba? Ito. Ripple goes next level. Si Monica Long talks about Ripple's next chapter, including growth outside of XRP, future deals, and blockchain becoming part of the traditional financial stack. This is an experimentation. It's institutional building, sabi ni Monica Long. Ito yung president, mga lodi, no, ng Ripple, mga idol. Ayan, siya nagsabi niya na the floodgates will be open. Siya nagsabi nun, mga lods. So, good news yan. Hindi na natin papakinggan dahil baka maka-copyright tayo. Ito yung pinaka nag-trending ngayon sa balita sa XRP. Itong balita na to sa CNBC. Kasi ultimo sila nagsabi, mga idol. Anong sinabi nila? CNBC says XRP is the hottest crypto trade of this year. It is not Bitcoin, it is not Ethereum, mga idol. XRP is the hottest. CNBC nagsabi nun, mga lods, ha. Hindi ako. No, okay, maniwala. Sabi ko nga, huwag kayong bumasa sa akin para magbenta, mag-hold o mag-trade ng kahit anong coins. Mga lodi, do your own research. I'm not a financial advisor. Eto, matindi to, mga lodi. Sa good news ngayon, no? Ito muna. Kasi naglabas ng video yung National Cryptocurrency Association. Sabi nila, there are many cryptocurrencies, each designed to serve a unique purpose. XRP is designed to help move money quickly and efficiently. It's often discussed in the context of payments that settle faster and with lower fees than traditional system o TradFi. Ayun yun, yung TradFi. Kasi baka hindi nyo alam XRP can also act as a bridge between different currencies, helping value move from one place to another without relying on multiple intermediaries. Faster settlement and lower cost can make payments more accessible for businesses, institutions, and everyday users around the whole wide world. Ayun yung sinabi ng National Cryptocurrency Association, mga lodi, no? Kahapon yung PwC, yung pumupuri o nagsabi na malupit yung Ripple XRP. Ngayon naman yung National Cryptocurrency Association. Kaya nga sabi dito ni King Balex, Crypto Association mentioning XRP is the only neutral bridge currency in all of crypto. Did it mention anything else? No. Like I effing said, sabi niya ganoon, no? Ayan na. Kasi kumbaga, kumbaga pax yung sinasabi nila, hindi naman sila nang hype. Sinabi naman talaga ng National Cryptocurrency yun. Ito na nga sila yun, page nila to. Sinabi rin ng PwC yun kahapon. 'Di ba? Binasa natin. Hindi siya fake news, hindi lang hinahype yung XRP. Talagang totoo 'yun, facts, mga idol. So napaka-legit, napakaganda nun para sa XRP, 'di ba? So ngayon, si Elon Musk naman
nagkaroon siya ng binago niya yung kanyang profile. Totoo ba 'to? Hindi ko kasi nakita yung ano ni Elon eh. Elon. Oh, yan nga, ayan. Oh. So, binago niya yung profile picture niya. Elon Musk just changed his profile picture to a rocket ship. Mga idol, at may logo ng XRP. Hindi, wala. Ripple lang. Logo ng Ripple sa gitna. Ayan, tatlong bilog. Oh. Hindi, joke lang. Malay mo naman, Ripple yan. Oh, kasi dito, oh, ayan yan, oh, mga Lodi. No? Si Bearable Guy. Ayan yung mga, mga riddle, mga Lodi. Ba't ibig sabihin, kasabot. Ako, naniniwala ako sa akin lang to, pwedeng mali ako. Lahat ng mga nagbibigay ng riddle, si Baba Cogs, si Bearable Guy, si Mr. Pool, lahat ng mga nagbibigay ng clue o ng riddle sa XRP Army, isa dun si Elon Musk sa tingin ko lang, mga Lodi. No? Ako, opinion ko lang yun. Siyempre, hindi ka naman papahalata eh. Diba? Pero ako naniniwala ako, darating yung araw na sasabihin ni Elon Musk na isa siya sa mga nagbibigay ng clue o ng riddle sa XRP, mga Lods. Pag number 1 yung XRP, ayun yung sa akin dyan, mga Lodi. O, ito na, ito. Hindi ko alam kung good news to. Ito yung last news natin. Pinili ko talaga to bilang last news kasi bumababa na yung Bitcoin dominance. Mga Lods, no? Bitcoin dominance has lost its uptrend. Giga bullish for altcoins, no? Kasi usually nangyayari yung alt season pag bumababa yung Bitcoin dominance. So ngayon bumaba na yung Bitcoin dominance, no? We don't know kung sinausaw niya lang yan dyan tapos nalilipad ulit siya. No? Pero ngayon nakikita nila, marami nagsasabi, marami ring post na bumaba yung Bitcoin dominance ngayon at oras na daw ng alt season. No, pero nasa inyo yan. Know what you hold. Siyempre, binili niyo yan, inaral niyo yan. Siguro naman, hindi kayo yung chamba-chamba lang na itong coins na to. Lipad to, yung gano'n. Hindi naman siguro kayo gano'n. Do your own research nga lagi tayo, di ba? So, sana nga, alt season na, no? Pagka ganito. Ngayong taon, no? So, ayun yung news natin ngayong araw. Paalala ko lang ulit, no? Sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo. Kung gusto niyo mag-join sa ating join button, nandyan, no? 70 plus pesos lang yun monthly. Hindi ko alam kung ba't kailangan niyo mag-join. Siguro dahil natutuwa kayo sa akin. Pwedeng ganun, pwede ring wag na. No? Kasi requirement ni YouTube yun eh. So ayan mga Lodi, kita-kits tayo lahat mamayang gabi. Magbabasa ako ng comment mamayang gabi. Comment kayo ngayon dito, mga Lodi, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? what's up, mga idol? Yun lang pala sasabihin ni Boy, what's up? Kala ko mahaba. W.